Magandang umaga po muli sa inyong lahat. So tayo mga kapatid ay magpapatuloy sa ibang bahagi ng ating pong isolated lecture or Sunday School. At ito ay patungkol sa mga kaisipan sa pagharap sa bagong taon. So sinimulan natin to last week, yung part 1 at ito yung part 2. Marami pa sana akong gustong idagdag dito, but since next Sunday ay hindi akong Sunday School, third Sunday hindi rin ako, fourth Sunday hindi rin ako. Kaya ang mangyayari po ngayon ay ito na lang yung part, and pagdating pa ng February, tayo ay babalik na po sa ating pong series ng 1689, which pag-uusapan po natin ng isang napakahalagang chapter at yun ay tungkol sa Lord's Day. Kaya mainam na tayo ay magkaroon ng magandang pag-aaral po ngayong araw na ito. So kung kayo po ay nandito last week, ay tinalakay natin yung mga hakbang na maaari natin gawin sa pagharap natin sa 2026 na kasama ang Panginoon. And I hope meron na po sa inyong gumawa. Hindi ko na patataasin ng kamay kung sino yung nakagawa na, pero sana ay meron pong tumugon doon sa challenge sa atin na gawin natin itong tatlong bagay na ating pinag-aralan last week. At akin lang i-review sa inyo. Una, yung alalahanin ang mga kabutihan ng Diyos. So pinalala sa atin na ang pag-aalala sa kabutihan ng Diyos ay hindi lamang isang emosyonal na pagbabalik tanaw, kundi teolohikal na pagkilala ng lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So this is somewhat related sa ating sermon kaninang umaga patungkol sa pag-alaala sa katapatan ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo last week, kapag ating inalaala yung mga kabutihan ng Diyos, magdadala to sa atin para maging mapagpasalamat sa halip na mareklamo. Makikita nyo rin na magiging mapagpatuloy ka kasi alam mong naging mabuti ang Diyos sa iyo nitong mga nakaraang panahon, kaya makikita mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tapos nabigyan pa tayo ng napakagandang paalala sa ating kanina, sa ating mensahe. Pangalawa, pagsisihan ang mga kasalanan, and somewhat related din to sa ating sermon kanina, pero ang binigyan ng focus dito sa sermon kanina ay yung pagsisisi sa pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay at mga Diyos-Diyosan ng puso natin. Pero nandito yung paalala sa atin na pagsisihan ng mga kasalanan dahil nandoon naman yung provision ng Diyos ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tandaan natin, yung mga kasalanan na ito ang mga nagpapabigat, nagpapahina sa ating pananampalataya at sa ating paglalakbay. Kaya mabuting bagay na kung meron tayong mga inaalagaan kasalanan or sabihin nating mga kasalanan na nagpapahina at nagpapabagsak sa atin, it is always a good thing to repent of our sins. Ang kagandahan naman dito, merong probisyon ng pagkapatawad kung saan sa kabila ng di nating mabilang na pagbagsak sa kasalanan, palaging may probisyon ng Panginoon ng kapatawaran. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9. Tandaan natin ang pagsisisi sa mga kasalanang nagawa ang siyang magpapasigla muli sa atin sa ating pananampalataya. So if you want your Christian life to be sabihin natin masigla ang muli ngayong taong ito, ating balikan ang ating mga nagawang kasalanan at ating pagsisihan. At huwag nating hayaan na ito muli yung maging dahilan ng ating panghihina itong taong 2026. Kaya naging hamon sa atin doon ay yung Hebrews chapter 12 verse 1 na atin daw itabi ang lahat ng pagkakasalang pumipigil sa atin. So kaya napakahalaga na ating isang tabi, ating hihingi ng tawad yung ating mga nagawang kasalanan. At yung pangatlo, magpanibago ng mga pangako. Alam natin na tayo ay nangako sa Diyos. Maaring meron kang mga pangako na gagawin mo pero hindi mo natupad. Actually, this coming annual covenant meeting natin on the last Sunday of the month, magkakaroon tayo ng mga renewing of commitment, renewing of our vows and our ministry. Yung mga nag-commit sa ministry pero hindi naman nagawa. Yan, baka pwede kayong mag-recommit. Yung dating sabi mo, gagawin ko to. Sinabi mo lang pero hindi mo ginawa. Yan, baka i-renew mo.
O dati sinabi mo, ito yung ministry ko, pero hindi naman pala nagawa, di ba? So yung mga pangako mo na hindi mo natupad, ito ay ating renew. At yung pagre-renew, nagpapakita lamang ito ng ating kahinaan. Dahil alam natin hindi natin natutupad ito sa ating sariling kakayanan. So upon renewing our vows and promises to God, we need His guidance, we need His strength para ito'y magawa po natin. Ngayon, ang mga susunod yung ibibigay sa inyo ay mga puntos na basic lamang kung tutuusin sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Pero bagamat ito ay basic, ito ay pangkaraniwan, pero malimit na ito ay nakakaligtaan. Kaya dahil ngayon ay bagong taon, magandang ating balikan, ating alalahanin ang mga pangkaraniwang gawain na dapat nating ginagawa bilang mga mananampalataya sa ating paglago sa ating pananampalataya. So, I'll be giving 2 major points ngayong umagang ito at sana ito ay maging pagpapala sa atin. Additional doon sa sa tatlo, another 2 ang ating pag-aaralan ngayon. At ang una, magplano sa spiritual na paglago. As you face 2026, have you ever thought of plan o isang plano kung paano mo i-spend ang iyong 2026 na nagnanais na lumago sa iyong pananampalataya? Meron ba kayong, have you ever stopped for a while and think, paano kaya ako lalago this year? Now, magagawa mo lamang yan. Una, if you have yung time na nagsuri ka, ano ba ako nung 2026? At ano ako nung 2025? At ano yung gusto kong maging nitong 2026? So, ang isang challenge na gusto kong gawin sa inyo ngayon is ganito. Magbalik tanaw ka sa 2025. Paano ka ba lumago? Meron ka bang nakitang bahagi ng buhay Kristiyano mo na ikaw ay lumago? So ngayon po, babalik tayo doon sa ano yung mga bagay na kailangan pagplanuhan natin na paglago. Simulan natin, 2 Peter chapter 3 verse 18, very familiar verse sa atin. Sabi ni Pedro, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Now, sinabi ni Peter dito, magsilago kayo sa biyaya. So let us clarify na hindi ito tungkol sa paglago, patungkol sa kaligtasan o sa pagdaragdag ng merito sa harapan ng Diyos. Tanda natin, wala tayong pwedeng anumang idagdag sa biyaya ng Diyos para tayo ay maligtas. So it's not about salvation. Hindi ito tumutukoy sa paglago para magkaroon ng kaligtasan. Bagkus, ito ay tumutukoy sa paglago, sa pagkaunawa, at sa pamumuhay sa biyayang tinanggap natin kay Kristo. So ang ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa maturity, sa spiritual growth, sa paglago natin sa biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, sa paglago natin sa kaligtasan. So ang biyaya, ang pinagmulan at sukdulan ng buhay Kristiyano. Ibig sabihin, hindi tayo lumalago lampas sa biyaya, kundi palalim sa biyaya. Hindi tayo lalago outside grace or hindi tayo lalago na parang malalampasan natin yung biyaya ng Diyos, kundi tayo dapat lumago sa paglalim sa biyaya ng Diyos. Binanggit din dito ni Peter na at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Yung salitang pagkakilala dito ay galing sa Greek word na gnosis, na hindi lamang ito tungkol sa mga impormasyong teolohikal o kaalamang intelektual. Ibig sabihin, yung sinasabi dito ni Paul na magsilago kayo sa biyaya at kaalaman at pagkakilala sa Panginoon Kristo, hindi lang ito yung additional information, hindi lang yung nagkaroon ko ng intelektual na kaalaman kay Kristo. Bagkus, ito ay mayroong kinalaman sa personal, nagpapabanal, at nagbabagong kaalaman kay Kristo. Na kailangan natin pala, as we face itong 2026, magkaroon tayo ng desire na mas makilala si Kristo ng personal sa ating buhay, na magdadala ito ng pagbabago sa atin. Meron babala sa atin, ang mga maling kaalaman ay maaaring humantong
sa pagmamataas, pagpapabaya sa kabanalan at kalaunan ay pagbagsak. And this is a reality. Makikita natin in the past year, may mga pastor na theologian, may mga pastor even in Reformed circle na mga theologian, intellectual, pero hindi ito garantiya na kapag ikaw ay maraming alam at maraming theological knowledge, hindi ka na babagsak sa kasalanan. Sa halip, kapag ang isang tao ay nauna ang kanyang pagnanais na maging intelektual at magkaroon lamang ng malawak na kaalaman patungkol kay Kristo, kapag hindi niya ito binantayan, pwedeng maging dahilan ng pagbagsak. At yun nga yung nangyari, meron tayong mga nakalulungkot na balita na sa ating circle ng mga Reformed ay merong mga pastor na bumagsak sa kasalanan. So ang babala sa atin na ito, Kawikaan 16 verse 18, ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Sa aklat ng Kawikaan, paulit-ulit na tinuturo na ang kapalaluan, ang kahambugan o ang pride ay hindi lamang isang masamang ugali, kundi isang espiritual na panganib. Ang kapahamakan at pagkabuwal ay hindi isang biglaang nangyayari, kundi siguradong bunga ng kapalaluan. Kumbaga, yung pagbagsak ng isang tao, hindi parang bigla na lang nangyayari, kundi ito ay bunga talaga. This is a sure fruit ng kapalaluan o ng pride. So maging maingat tayo na magkaroon lamang tayo ng maraming kaalaman at naging pabaya tayo sa pagbabantay sa ating kalagayan dahil baka yung ating sobrang daming kaalaman ay magdala naman sa atin sa pagbagsak dahil tayo ay naging mayabang. Pansinin din natin dito na pinagsama ang magsilago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo. So ang punto dito, walang paglago kung hiwalay sa biyaya at walang tunay na kaalaman kung hiwalay kay Kristo. Kaya ang sabi ng Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa. Meaning to say, ang paglago sa pananampalataya ay hindi sa pamamagitan ng lakas o karunungan ng tao. Ito ay nasa biyaya pa rin ng Diyos. Kaya kung tayo ay lumago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo, ang credit ay hindi sa atin, ang credit ay sa Diyos. Pero mayroong paalaala. Bagamat ang spiritual na paglago ay gawa ng Diyos, ngunit tinatawag niya tayong maging tapat sa paggamit ng mga paraan ng biyaya na kanyang inilalaga. So ang ibig sabihin ganito, ibig sabihin pala yung paglago ay gawa ng Diyos, di wala na akong gagawin, hayaan ko lang na ang Diyos ay lumago. Hindi ho ganon. Katulad ng isang halaman, kapag itinanim, sino po ang bumubuhay sa halaman? Ang Diyos. Pero merong itinalagang paraan ng Diyos para ang halaman ay lumago. Kailangang alagaan. Kailangan diligan. Kailangan gahukan. Kailangan lagyan ng pataba. Kung kinakailangan iproning. Ganito rin ang buhay ng isang Kristiyano. Ang Diyos ang magpapalago sa iyo, pero kaakibat nito yung mga responsibilidad na kailangan nating gawin para katagpuin ang paglago sa pananampalataya. At yan po yung ating pag-aaralan. So meron tayong mga plano ng paglago at unahin natin magplano sa paglago sa salita ng Diyos. Unang mahalagang paalaala, kilalanin na ang salita ng Diyos bilang ang pangunahing paraan ng paglago. We are Christian, mananampalataya tayo. Kaya ang mananampalataya ay saan lalago? Lalago sa salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos ang pangunahing kasangkapan ng banal na Espiritu upang patatagin ang mga Kristiyano sa pananampalataya at hubugin sa kabanalan. Gaya ng sinabi ng 1 Peter 2:2, ang salita ng Diyos daw ay gaya ng gatas na dapat nating nasain.
Now, ang ibig sabihin po noon, bilang isang batang mananampalataya, noon, isang bata, ang kanyang dinidesire na pagkain ay ang gatas, ang isang mananampalataya, ang kanyang dinidesire na pagkain ay ang salita ng Diyos. Therefore, tatandaan natin, hindi tayo lalago sa pakiramdam lamang, kundi sa katotohanan ng ipinahayag ng Diyos. Sana wag kayong magsasabing, pakiramdam ko. Na yung puro pakiramdam ko. Hindi dapat pakiramdam mo. Dapat ang paglago ay lumago ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang espiritual na paglago ay hindi aksidente. Ito sinasabi natin. Hindi yung paggising mo, kinabukasan malaki ka na. Hindi kinabukasan, alam mo na ang lahat. Kailangan, para ikaw ay lumago, kailangan ng disiplina. Tulad ng tinuturo ng mga reformers, ang disiplina ay tugon sa biyaya, hindi paraan upang makamit ito. So, ang disiplina, kailangan para ikaw ay lumago. So, meron akong ilang mga practical na hakbang na kailangan mong gawin kung gusto mong lumago sa salita ng Diyos. Una, magtakda ng tiyak na oras araw-araw ng pagbabasa. Meron ba kayong Bible reading every day? Umaga, sa tanghali o sa hapon? Meron? Kung wala, magbago ka na. Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung kaya po ang isang plano na dapat mong gawin para lumago ka, kailangan magplano ka ng pagbabasa ng Biblia. Mag-set ka ng any time of the day. Sa umaga, sa tanghali, o sa hapon. We will not set ng isang time lamang. Ibig sabihin, hindi ko sabihin, lahat tayo umaga. Kasi iba-iba tayo ng panahon. Meron sa inyo, hindi kaya sa umaga dahil pagising pa lang sa umaga, puno na ng trabaho. Yung iba naman baka sa tanghali po pwede. Yung iba baka sa gabi. Pero dapat wag ninyong hayaang lalampas ang buong maghapon na hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Araw-araw. Alam niyo, natutuwa ako sa biyaya ng Panginoon. Dati, hirap na hirap akong makatapos ng Biblia sa loob ng isang taon. Pero sa biyaya po ng Panginoon, last 2025 natapos ko ulit from Genesis to Revelation sa tulong ng audio Bible reading. Kasi habang ako'y nakikinig ng audio, binabasa ko siya. So, katatapos ko lamang po ulit nitong January ng December, ito nitapos ako parang mga 28 pa lang o 29 tapos na. Nagsimula na po ulit ako ng Genesis. So ngayon ay January 4. So nasa 5 chapters ako every day. Minsan lumalampas pa, depende po sa haba ng oras. So kanina lang ako hindi nakapagbasa dahil nga po Sunday ngayon, marami namang salita ng Diyos na mapapakinggan. Pero nasa chapter 15 na po ulit ako ng Genesis. At nakakatuwa na balik-balikan ng salita ng Diyos. At kahit nabasa ko na, nung nagbasa ulit ako, marami ulit akong nakita. Marami akong mga naging tanong, nire-research ko at nagbibigay ng liwanag. Kaya ang unang hakbang, magtakda ng oras. Pangalawa, gumamit ng mga Bible reading plan. Halimbawa, yun nga, buong Biblia sa loob ng isang taon. O kaya isang aklat kada buwan. Magulo kayo nang matatapos. Dahil kapag wala kayong goal na matatapos, wala kayong matatapos. Tama? Sino sa inyo nakatapos na ng isang aklat? Baka last year, nasa Book of Mateo ka pa rin, tapos na ang 2026, Mateo ka pa din. So maglagay ho kayo ng Bible reading plan. Now, Pastor, hindi ko alam kung anong meron. Pwede kayong doon sa mga senior natin, pwede kayong sa mga youth natin, baka pwede kayong ipag-research ng kahit anong Bible plan na akma sa inyo. Ano yung mga babasahin sa umaga, babasahin sa hapon, babasahin sa New Testament, babasahin sa Old Testament. Pwede po yun. Marami pong mga Bible plan, reading plan, para kayo ay makatapos. At magbasa ng sunod-sunod. Expository reading. At sana hindi yung pira-piraso o yung putol-putol. Iwasan nyo po yung pagbabasa na kung madampot at mabuksan. Gabasa ako ng Bible.
Ano kaya ang salita na Diyos sa akin ngayong umaga? Tiyung! This morning, tiyung! Hindi dapat ganon. Systematic. Magplano kayo. Halimbawa, Genesis muna ako. Hindi naman kinakailangan lagi na sunod-sunod yung aklat. Maganda sana kung sunod-sunod ng aklat. Pero kung gusto ninyo, aklat by aklat. This month, Genesis muna ako. Next month, New Testament naman ako. Pero dapat may plano. Kailangan matatapos ang Genesis. Dapat may plano kayo, within 1 month, tapos ko na to. Pag next month, kailangan matapos ko yung February. Maggawa kayo ng ganong plano. Para makita ninyo kung meron kayong natatapos at hindi. Okay? Paalaala. Basahin ang salita ng may layuning maunawaan at hindi lamang matapos. Wag lang ang goal ninyo matapos. Ang goal ninyo may meron kayong maintindihan. Ang goal ninyo ay merong maunawaan. Ang layunan ay hindi ang dami, kundi maunawaan ang binabasa. Bilang isang Kristiyano, ang pinakamahalagang aklat sa atin ay ang Biblia. Kaya napakahalaga nito ay ating binabasa. Dapat maramdaman mo na hindi mo kayang mabuhay sa mundong ito na wala ang salita ng Diyos. Kung paano mo nararamdaman na hindi mo na kayang mabuhay na walang cellphone. Dapat mas nararamdaman mong hindi mo kayang mabuhay nang wala ang salita ng Diyos. Yung bang minsan alam niyo yung pakaramdam na maghapon kang hindi nakapag-cellphone, hindi ka na mapakali. Pero payapa ang buhay mo kahit isang araw kang hindi nagbasa ng Biblia. Di ba? May iwanan po ang iyong cellphone. Makakalimutan mo ang iyong Biblia pero hindi makakalimutan ang iyong cellphone sa buong maghapon. So yung iyong pananabik dito, sana mas pananabik mo sa salita ng Panginoon. Pangalawa, paano pa magbasa? Ito kasi laging tanong. Paano ako magbabasa na naiintindihan ko ang aking binabasa? So ang sagot dyan, magbasa na may layunin na matuto at lumago sa gabay ng banal na espiritu. So meron akong ilang puntos na ibibigay dito, paano kayo magbabasa para kayo ay matuto. Una, manalangin, bago, habang, at pagkatapos magbasa. Pangalawa, alamin ang konteksto. Habang nagbabasa ka, tanungin mo ang mga tanong na ito. Sino ang nagsasalita? Sino yung nagsasalita doon? Sino propeta ba ito? Direkta bang sinabi ng Diyos? Sinong apostol? Sinong tao ang kausap? Israelita ba? Grupo ba? Personal ba? Kailan to sinulat? At bakit sinulat? Tulad ng ating kanina, pinaliwanag ko sa inyo, di ba? Nung ako'y nangaral kanina, pinaliwanag ko muna sa inyo, sino nagsulat ng talata na aking binasa kanina? Si Isaiah. Kailan to nangyari? Panahon na sila ay nasa pagkasakop ng Babylonia. Sino nagsasalita doon sa teksto? Ang Diyos mismo. Sinong kinakausap? Ang bayan ng Israel. So doon, madali niyong makikita kung ano yung pinag-uusapan. So itatanong ninyo, sino nagsusulat, sino ang nakausap, kailan sinulat, bakit sinulat, ano ang pinag-uusapan? May utos ba? May pangako ba? May pananaway ba? May hamon ba? Katulad kanina, kung kayo nakinig, makikita niyo yung aplikasyon nito. Sinagot natin kanina, may utos ba? Anong utos kanina doon sa ating preaching? 2. Alalahanin at magtiwala. Magtiwala sa Diyos, di ba? So, makikita ninyo, yun yung utos. May pangako ba? May pangako doon ng Diyos. Ang pangako niya, kanyang tutuparin ang lahat ng kanyang mga ipinangako. May pananaway ba? Meron. Ano yun? Pagsamba saan? Sa mga Diyos-Diyosan. May hamon ba? Meron. Magtiwala sa Diyos. So, ibig sabihin, mas magiging produktibo ang inyong pagbabasa kapag nagtatanong ka sa iyong mga binabasa. Meron yung sinasabi doon, ipagtanong mo yung 5 W at saka isang H. Who, what, where, when, why, and how.
Pumili ka ng mga tanong na sasagutin mo para maintindihan mo ang iyong binabasa. Huwag lang kayong magbasa ng walang kawawaan. Christ-centered. Ang ibig sabihin, paano itinuturo ng talata si Kristo? So katulad kanina, ipinapakita natin na yung palang iniugnay natin sa talata si Kristo, sa huli, na si Kristo ang makapagpapalaya sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan sa mga Diyos-Diyosan. Dahil si Kristo yung Diyos na may kakayanan na humawak ng ating kinabukasan. At doktrina. Kapag nagbabasa kayo, anong mga doktrina ang tinuturo nito tungkol sa Diyos? Kanina, anong doktrina ang tinuro sa atin? Sovereignty of God. Tungkol sa tao, anong doktrina ang pinakita sa atin kanina sa tao? Mahina ang tao, rebelde ang tao, makasalanan ang tao. Patungkol sa kaligtasan, patungkol sa kasalanan, patungkol sa kabanalan. So magtanong kayo, ano kaya ang mga doktrina na nakapaloob sa aking binabasa? At syempre, aplikasyon. Hanapin kung paano maiuugnay ang binasa sa personal na kabanalan at paglago sa buhay bilang miyembro ng iglesia. So titingnan mo, paano kaya ito magkakaroon ng aplikasyon sa akin? Halimbawa, nung nagbabasa ako nung isang araw, binabasa ko yung patungkol kay Abraham at kay Sarah, na kung saan itong si Sarah, nung sila'y pupunta sa Ehipto, si Abraham, ang ginawa niya ay kinausap ang kanyang asawa. At sinabi niya sa kanyang asawa na magkunwari na siya ay kapatid lamang ni Abraham at hindi tunay na asawa. Dahil pag siya daw ay nalamang asawa ni Abraham, magiging pangit ang pagturing sa kanya. Bigla ako nagtanong doon ano ba yung kasalanan ni Abraham dito? Una, ang kasalanan ni Abraham dito, pagsisinungaling. Bagamat totoo naman na si Sarah ay kanyang kapatid dahil kapatid niya sa ama si Sarah. Pero pinagkaila niya na siya ay kanyang asawa. Okay? Ano pa yung natutunan ko dito? Makikita natin dito, una, yung submissiveness ng babae. Na kahit hindi naman alam niyang mali, pero dahil nagpapasakop sa kanyang asawa, wala siyang magawa kundi sumunod. Anong kasalanan dito ni Abraham? Pagiging makasarili. Dahil ang inisip niya lamang ay ang kanyang sarili at hindi ang kapakanan ng kanyang asawa. Ano pa yung nakita ko doon? Kakulangan ng tiwala sa pangako ng Diyos. Alam niyo ba ang pangako ng Diyos? Magkakaroon sila ng anak. Imagine ninyo kung itong si Sarah ay naging asawa ng paraon. Di yung pangako ng Diyos kay Abraham, mawawala kasi mawawalan na siya ng asawa. So marami akong naging katanungan at marami akong natutunan. So ang isang natutunan ko doon, kailangan kong ituring ang aking asawa bilang aking kapantay. Hindi ko siya ibibigay sa iba, akin lang siya. So may mga ganun kang matututunan na aplikasyon sa iyong buhay kapag nagbabasa ka at nagtatanong ka sa iyong binabasa. So ganun po yung pagbabasa. Hanapin mo yung aplikasyon na makakatulong sa iyong personal na paglago sa Panginoon. Tandaan ninyo, sabi ng Santiago 1:22, datapot maging tagaganap kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. So mapatid, yan ang una kong hamon sa inyo. Magplano ka ng iyong Bible reading. Okay? Pangalawa, magplano sa pakikinig ng pangangaral. Ang pakikinig ng pangangaral ay hindi lamang paghahanda na makakuha ng impormasyon o pandagdag lamang ng kaalaman, lalong hindi ito pampalipas lamang ng oras. Pag kayo ba'y umaatin sa simbahan para makinig ng pangangaral, huwag sana ang layo ninyo lamang magkaroon ako ng dagdag na kaalaman or magkaroon ako ng dagdag na impormasyon. Tandaan nyo, ang pangangaral ay parang itinakda ng Diyos kung saan gumagawa ang Espiritu Santo upang palakasin ang pananampalataya, linisin ang puso, at palaguin sa kabanalan ang mga mananampalataya. Kaya hindi sapat na basta nakaupo sa iglesia, kailangan may disiplina, konsentrasyon, at pagninilay. Ang ibig sabihin kapag kayo ay nakaupo, meron kang intensyon na ikaw ay matuto at makilos. Kaya mortal sin ang matulog. Uy,
Gising! Ito kapatid, paalala ko lang, joke lang po yung mortal sin ha. Ang ibig sabihin niyan nito, isang napakahalagang bagay. Kailangan mong disiplinahin ang sarili mo na kapag ikaw ay umaattend sa pakikinig, ikaw ay merong dedikasyon. Hindi ka napunta dito para magpalipas ng oras. Hindi ka na parito para matulog. Kung matutulog ka lamang sa preaching, umuwi ka na. Humiga ka. At doon ka matulog, huwag dyan sa iyong upuan kasi apekto ka sa iyong katabi. Walang tutulog kapag nangangaral. Kasi wala kang maiintindihan. Dapat meron kang disiplina. Nakakonsentrate ka sa nangangaral at sa iyong pinapakinggan. At pinagninilay-nilayan mo ang iyong napapakinggan. Tandaan ninyo, ang layunin ng pakikinig ay hindi lamang marinig ang salita ng Diyos, kundi maging tagatanggap at tagasunod ng salita ng Diyos. Eto ha, pag kayo'y makikinig, the goal is not just to listen, but to apply. Dapat kapag kayo ay nakinig, pag-uwi, daladalan niyo yung salitang napakinggan. Paano ka mag-uuwi kung ikaw ay hindi nakinig? Kung ikaw ay tulog? O ikaw ay distracted? Kaya dapat lahat ng distraction, kaya nga pinipilit natin na lahat ng distraction mawala kapag tayo ay nakikinig. Kasi ito yung means of grace para tayo lumago pag araw ng Sunday. Kaya anong kailangan nyong gawin? Ang dapat nyong tandaan, ang pakikinig ng walang konsentrasyon o pagninilay ay hindi nagbubunga. Kaya ang mapapansin ninyo, kahit matagal na yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi lumalago. Kasi bakit? Dumadalo lamang pero hindi nakakaunawa. Kasi hindi inuunawa. Daming-daming araw na pwedeng ganito ang gawin niya pero gagawin niya pa yun sa araw ng linggo at pakikinig. So, ano yung mga praktikal na hakbang? Ihanda ang sarili sa pakikinig. Kayo ba talaga ay nihanda niyo ang inyong sarili sa pakikinig? Pag Sunday. Anong paghahanda? Ihanda ang katawan sa pakikinig. Hindi lamang ang puso at ang isip. Lagi sinasabi, ihanda mo ang puso mo at ang isip mo. Yes! Pero kasama sa paghanda ng puso at ang isip ay ang katawan. Sabi nga ng Biblia, the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto ng puso mo, ng isip mo, pero hindi mo naman inihanda ang katawan mo. Araw ng Sabado, puyat. Sa mga walang kawawaang bagay. Kaya pagdating ng linggo, di ba? Kaya ihanda niyo ang inyong katawan para pag araw ng linggo, kayo ay gising at kayo ay nakakaunawa. Pangalawa, manalangin bago, haba at pagkatapos makinig. Ginagawa niyo ba yan? Pagkatapos ninyong makinig, bago kayo makinig, bago kayo umalis, habang kayo nakikinig, pagkatapos ipinagpipray ninyo yung pangangaral na inyong napakinggan para ito'y maging totoo sa ating buhay. Humingi ng karunungan sa Banal na Espiritu upang maunawaan at may sa buhay ang salitang napakinggan. Napakaganda kasi dito mga kapatid. Yung pagkatapos mong mapakinggan ng mensahe, inyong naintindihan at nai-apply nyo sa inyong buhay. Kasi kapag ito ay nai-apply sa ating buhay, hindi ito mawawala sa atin. Hindi ito mananakaw sa atin. Pangatlo, ito. Kakaunti na gumagawa nito. Magsulat para may matandaan. Praktikal na hakbang. Madali tayong makalimot. Kaya makakatulong ang pagsusulat ng napakinggang mahalagang katotohanan. Now, alam ko nung unang panahon, hindi nila kailangan magsulat. Alam niyo kung bakit? Masyado silang keen listener. They are trained to listen. Kaya po yung mga pangangaral noon, meron tinatawag na oral tradition. Ang ibig sabihin, nagpapasa sila ng kaalaman sa umagitan ng pasalita.
hindi na ho tayo ganyang henerasyon. Hindi na tayo ganong katrain sa listening. Kaya ang payo sa atin ngayon ay magsulat. May nasulat ba kayo kanina? Eto, tandaan ninyo, yung walang nasulat kanina, next week, hindi nyo na alam yung pangangaral. Pero pag may naisulat kayo, kahit kaunti, sa inyong napakinggan, kapag kayo ay tinanong, kasi mamaya merong pang-apat na praktikal na bagay, meron kayong may babahagi. Maaring ngayon, meron kayong may babahagi. Ewan ko lang kung next week. Tapos next month. So kung wala kayong naisulat, wala kayong babalikan. Kaya marami ang nakakalimot. Kaya practical na hakbang, pwede kayong magsulat. Magdala ng notebook, magdala ng anumang bagay na pwedeng pagsulatan para balikan ang inyong napakinggan. At ito pa'y makakatulong. Ibahagi ang mga napakinggan. Napag-usapan namin ito sa leaders meeting. Pagkatapos ng pangangaral, pag-usapan na natutunan kasama ang mga kapatid sa pananampalataya. So pag nagpe-fellowship po kayo, mas maganda na pag-usapan po ninyo ang inyong napakinggan. Wag lang po yung buhay ng may buhay. At wag lang kung ano ng mga kwentuhan. Try to talk about the preaching na napakinggan nyo nung Sunday para po mananariwa sa atin ang ating napakinggan. At yung huli, tumugon sa hamon. Sikaping gawin at ipamuhay ang napakinggan. Same challenge ng James 1:22, be ye doers of the word and not hearers only. So meron ka bang ganyang desire? Tulad kanina sa preaching natin, baka meron ka pang Diyos-Diyosan sa bahay, Diyos-Diyosan sa puso. Ang hamon sa atin, iwasan mo na yan, itigil mo na yan. Magkaroon ka ng kapayapaan sa pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, magplano sa paglago sa pananalangin. Sabi ng 1 Thessalonians 5:17, manalangin kayong walang patid. Sabi ng Colossians chapter 4 verse 2, magpatuloy kayo sa pananalangin. So ang patuloy na pananalangin ay pagkapakita ng pag-asa sa soberanya ng Diyos, hindi sa sariling lakas. Ang pananalangin ay hindi paraan upang pilitin ng Diyos, kundi ito ay kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Privilege natin ito. Tayo ay nananalangin dahil tayo'y anak, hindi para maging anak. So tandaan natin, ang pananalangin ay ang ating relasyon sa ating Diyos. O pakikipagrelasyon sa ating Diyos. So ang tanong sa atin, kamusta ba ang ating prayer life? Lumalago ka ba sa pananalangin? Dumadami ba ang panahon mo sa pananalangin? So ano yung mga practical na hakbang para lumago ka sa pananalangin? Una, magtakda ng regular at disiplinadong oras ng pananalangin. Akala nyo madali lang ang pananalangin? Hindi eh. Laban ho yan. Ito yung pinakamadaling, sabihin natin kung tutusin, ito yung pinakamadaling paraan ng biyaya. Pero ito yung malimit ay neglected na paraan ng biyaya. Yung prayer. Ito yung pinaka-accessible pero nakakalimutan natin gawin. Kaya ang hamon sa atin, ang practical na hakbang, magtakda ng regular at disiplinadong oras ng pananalangin. Tandaan ninyo, ang panalangin ay hindi biglaan. Ito ay sinasadyang gawain ng merong disiplina. Kailangan mong disiplinahin kailan ka mananalangin, sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Actually, pwede kahit anong oras. Magtakda ng tiyak na oras araw-araw. Wag ho yung kung kailan mo lang magustuhan. Disiplina, umaga, sa tanghali o sa hapon. At ito, maganda rin po ito. Gumamit ng listahan or prayer journal. Kayo ba ay merong listahan ng inyong pinapanalangin? O memorize nyo ba ang inyong mga pananalangin? Maganda ho, maggawa din kayo ng mga prayer journal. Gagawin ko rin po ito this year ulit. Yung mga panalangin para makita natin ano ba yung pinanalangin ko ng taong ito at nagkaroon ba ito ng kasagutan. Kasi nga, wala tayong babalikan kung hindi tayo nagsulat. Actually, yun ang isang dahilan kung bakit po yung ating giving ay merong envelope. Kasi ang gusto natin, kapag kayo ay natapos ng taon, katulad ngayon, ibabalik sa inyo yung inyong envelope, yung inyong card,
para mabalikan ninyo ang mga pagkapalang tinanggap ninyo sa Panginoon. Ganon din po yung prayer. Prayer journal. Magawa tayo ng mga item na pinag-pray natin, lagay nyo ng date, at balikan natin kung kailang sinagot ng Panginoon. Kailan ka nagsimulang manalangin, at kailan ito sinagot ng Panginoon. At makikita nyo yung biyaya ng Diyos sa pagsagot. Manalangin ayon sa salita ng Diyos. Ang pinakamulusog na panalangin ay yung hinubog ng kasulatan. Kaya ang magandang mga bagay, subukan yung manalangin gamit ang aklat ng mga awit. Now, ang Psalms, bagamat ito ay awit, pero tandaan ninyo, ang mga awit ay pakantang panalangin. Ito yung panalangin na may tunog o panalangin na mayroong himno. So, pwede nyo gamitin ang Psalms bilang panalangin. Gawin yung panalangin ng mga talata sa Biblia. Pwede kayong gumamit. Naituro ko ito sa inyo dati. You can use the Word of God, exactly the Word of God, as your prayer. At iayon ang iyong hiling sa mga pangako at kalooban ng Diyos. So gaya ng ating sinabi kanina, kailangan iayon mo ang buhay mo sa plano ng Diyos at hindi ang Diyos sa iyong mga plano. Sabi ng John 7:15-7, kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko ay magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Luke 22:42, panalangin ng Panginoong Hesus, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Pangatlo, gamitin ang balansing balangkas ng pananalangin. Siguro, alam nyo na ito, but just to remind you, yung Acts model, when you pray with adoration, pagpupuri sa Diyos sa kanyang mga likas at gawa, confession, tapat na pagpapahayag ng kasalanan, thanksgiving, pasasalamat sa biyaya at probisyon, at supplication, paghingi ayon sa kalooban ng Diyos. And letter D, isama sa panalangin ang iglesia. Ito yung lagi kong tinatanong sa PCC. Ang common sa mga Kristiyano, sino pinagpipray mo lang? Sarili mo at pamilya mo. Yun lang. No, wala namang masama ipag-pray mo yan. Yung sarili mo at yung pamilya mo. Pero tatandaan niyo po ito. Ang panalangin ay hindi lamang pribado. Ito ay ang buhay ng katawan ni Kristo. So makikita natin sa Biblia, ang iglesia ng Panginoon ay laging nananalangin. Kaya, ang ilang mga hakbang na dapat natin gawin, panatilihin ang pamilyang pananalangin during your family worship. Actually, isa ito sa magiging challenge ko sana, idadagdag ko sana, hindi lang kakayanin ng oras, yung family worship. Yung mga pamilya dito, napakahalaga na kayo po ay merong family worship. One of these days ay magtuturo ako ng kahalagahan ng family worship na dapat nating pagsikapan ng bawat pamilya ay may kanya-kanyang pagsamba at sama-samang nananalangin. So ang aking pamilya po, tinuturuan namin ipanalangin ang mga miyembro. Maging aktibo sa sama-samang panalangin sa iglesia. Kaya disiplinahin yung sarili nyo na kayo sumama sa prayer meeting. Wag laging pauwi. Huwag laging absent sa prayer meeting. Magplano kang lumago na ako'y mananatili para maging kasama sa pananalangin ng iglesia. Ikaw ay pinapanalangin ng iglesia, pero ikaw hindi ka nananalangin kasama ng iglesia. Kaya palagi kayong sumama sa prayer meeting. Okay? At kasama nyo ipanalangin ang pastor, ang mga pastor at ang mga miyembro. So ito lagi sinasabi sa PCC. Do you pray for your pastor? Do you pray for the members? Pinag-pray niyo ba ang mga miyembro? Baka, opo, pastor, pinapanalangin ko po ang lahat ng member ng SRBC. Hindi dapat ganun lang. Ipag-pray ninyo one by one. Isa-isa. Kaya nga maganda yung ginawa natin, meron tayong kanya-kanyang mga prayer request. Mga kapatid, napakaganda. Kuha kayo doon ng mga prayer item. Iuwi ninyo. At ito ipag-pray ko. Ibabalik nyo lang uli doon para mapag-pray ng iba. Huwag nyo ipandidikit ng apoy yung mga... If you want, manalangin para sa mga miyembro ng iglesia, kuha kayo doon. Yun yung maganda doon. Kasi nung unang ginagawa natin, by words lamang, nakakalimutan na natin. Eto ngayon, pag nakakaalala mo, o kaya naman ayaw nyo pumunta sa bahay nyo, punta kayo dito. Kuha kayo doon ng 10.
Araw-araw, punta kayo dito, pag-pray ko itong member na to. O, ito yung 10, next week ito, uling 10. Sa amin pong pamilyang ginagawa namin, sa loob ng isang linggo, we tried our best na may pag-pray ang lahat ng member. Kaya mayroong per day kami. Halimbawa, pag Monday, pang pamilya namin, pang Tuesday, lahat ng mga taga Santa Maria, San Isidro, yung mga taga nung part na iyon. Pag Tuesday, yung mga taga rito. Pag Wednesday, yung mga taga Malayo. So we are praying every member, every name of the members. Kaya kilala po namin lahat ng miyembro kasi pinagpipray namin kayo isa-isa. Kayo po ba pinagpipray niya bawat kapatid? Kung hindi, magplano na kayo. Magplano kayong ipanalangin ng bawat isa. Yan ang essence ng prayer meeting as a covenant church. Okay? So, ang pagkaplano sa paglagos sa pananalangin ay pagtugon sa biyaya at pagkapasakop sa soberanong kalooban ng Diyos. Tanda natin, hindi natin binabago ang Diyos sa panalangin. Bagkus, binabago niya tayo upang umayon sa kanyang kalooban. Kaapat, magplano ng paglago sa mga sakramento. Ipinag-utos ng Panginoong Yesus ang bautismo at hapunan ng Panginoon na kailangan gawin ng church. Yan ay makikita natin sa Mateo 28 verse 19 to 20, ang utos na mabautismuhan ang lahat ng mga bansa, gawin silang mga alagad. Then gawing ang banal na hapunan bilang pag-alala sa kanya ayon sa 1 Corinthians 11:24 to 25. So, ang sakramento ay isang visible sign of invisible grace. Ibig sabihin, isang nakikitang tanda ng espiritual na biyaya na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ano yung dalawang pangunahing sakramento ng Iglesyang Kristiyano o ng Christian Church? Baptism and Lord's Supper. Ang baptism ay isang tanda ng pagiging bahagi ng tipan ng Diyos. Tanda ito ng bagong buhay kay Kristo. Ang hapunan ng Panginoon ay pag-alaala sa dakilang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Ito ay paalaala ng pakikipag-isa o union with Christ at sa kanyang katawan which is ang Iglesia. Therefore, ang tandaan natin, ang bawat sakramento ay isang pagkakataon ng pakikiniig sa Diyos at sa kanyang biyaya. Kaya, pinapalalim nito ang pagkaunawa sa kaligtasan at kabanalan. Pinapalakas nito ang ating pananampalataya at kababaang loob. Pinatitibay nito ang kanyang katawan, which is ang Iglesia. So, ano yung praktikal na hakbang para lumago ka dito sa mga sakramento? Una, pagkilala sa kahalagahan. Tandaan nyo, hindi lamang ito ritual o tradisyon, kundi isang paraan ng biyaya na gumagana dahil sa biyaya ng Diyos. So, kailangan mong palagawin ang iyong sarili sa pagkilala sa kahalagahan nito. At yung pangalawa, palagi ang pakikibahagi. Maging aktibo sa pakikibahagi sa tuwing sinasagawa ang mga sakramento. So kapag mayroon tayong baptism, katulad this coming last Sunday of the month, ang ating first fruit ng 2026, kung loloobin ng Panginoon at hindi magbabago ang isip ni Kat, ay ating pong mababautismuhan si Kat bilang unang bunga ng STRBC sa 2026. Magala kayo kapag mayroon na babaptize. Huwag niyo sabihin, ay, baptism lang naman. No. Kailangan niyong salaminin na nung minsan, ikaw mismo yung inilubog at ikaw ay nagpahayag ng paglakad na kasama ng Panginoon. Be glad because you have seen the salvation of God na nangyari sa buhay ng isang tao. So kahit isa ang ating babautismuhan itong January, magagalak tayo sa pagkakaroon ng isang bagong miyembro. Pangalawa, Lord's Supper. Huwag kong ninyong kaligtaan ang ating banal na hapunan. Biyaya yan sa iyo ng Diyos. Kaya tuwing tayo ay merong banal na hapunan, make sure na you will attend. You will participate. Huwag niyong hayaang ma-miss ninyo ang napakagandang biyaya ng banal na hapunan. At yun ay paalala din doon sa mga hindi pa miyembro ng iglesia. You're missing a lot kapag hindi kayo nakaka-witness ng baptism at ng Lord's Supper. At ikalima, magplano sa paglago sa pakikipagkapwa sa mga kapatid o yung tinatawag nating fellowship. Ang pakikipagkapwa sa kapatiran
o fellowship ay isang paraan ng biyaya kung saan gumagawa ang Diyos ng kapayapaan, pagkakaisa at spiritual na paglago sa kanyang iglesia. Sa pakikisalamuha sa iglesia, natututo tayong magmahal at maglingkod sa iba na nakaugat sa pag-ibig ni Kristo. Ang fellowship ay hindi lamang isang social gathering, kundi isang spiritual na paraan ng biyaya kung saan ang pananampalataya ay pinalalakas, inuhubog, at ang buhay kay Kristo ay mas malinaw na nakikita. Bagamat ang tao sa iglesia ay nagmula sa iba't ibang estado, sa buhay, lahi, kultura at karanasan, sila ay nagbubuklod dahil lahat sila ay kay Kristo. Ang lahat ng hadlang, gaya ng pinag-aralan natin sa ating preaching, nung nakaraang preaching natin sa Acts, ang lahat ng hadlang, lahi, estado sa buhay, kultura at itsura ay tinanggal na ng Panginoong Yesus. Dapat walang pagtatangi, walang discrimination sa fellowship. Tandaan natin, nung iniligtas ka ng Panginoong Kristo, hindi niya nilayon na mabuhay kang nag-iisa. Ikaw ay nilikha upang maging bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia, maging masaya sa fellowship ng ibang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng puso at buhay sa isa't isa sa mga bagay ng Panginoong Kristo at ng kanyang salita. Pinapalakas nito ang pananampalataya sa pamamagitan ng mutual encouragement, accountabilidad, at spiritual na suporta kung kaya lumalago ang kabanalan at pagiging wangis ni Kristo ang bawat isa. So, yung mga praktikal na hakbang para lumago ka sa fellowship. Una, magpamembro sa isang lokal na iglesia. Yan ang una. Kailangan maging member ka muna para magkaroon ka ng isang matibay na fellowship. Ang pakikipagkapwa sa kapatiran ay higit na magbubunga kapag ikaw ay naging miyembro ng isang lokal na iglesia. Now, of course, we fellowship with other believers. But merong mas malalim, merong mas intimate na fellowship sa pagitan ng mga magkakapatid sa isang lokal na iglesia. You're missing a lot kapag ikaw ay hindi member ng isang local church. Kaya napakahalaga para ma-appreciate mo yung fellowship, you must be member of that local church. Pangalawa, maglaan ng oras para sa personal na pakikipag-ugnayan. Huwag lamang basta dumalo ng panambahan. Maglaan ng oras para makilala at mapag-usapan ng salita at karanasan sa buhay kay Kristo. Huwag ka namang pagkakatapos ng panambahan na uwi. Isang linggo ka na sa inyo, nakausap mo yung mga gawain sa bahay. Pagdating naman ng linggo na mayroong fellowship, ilaan mo ang oras sa kapatid na nakakausap. Hindi laging pagkakatapos ng panambahan, uuwi ka, matutulog, o gagawa ng mga gawaing bahay. Kapatid, spend time with believers. Spend time with your brethren. Because the more you spend time, the more you know your brothers and sisters. Mas magiging malapit ang ating relasyon kapag lagi tayong magkasama. Laging magkadikit. Laging nag-uusap. Gusto niyong lumago sa fellowship? Mag-spend kayo ng oras. Huwag kayong lagi nasa isang sulok. Nasa sulok na nga tayo. Nasa isang sulok ka pa. Ito yung pangatlo. Maging bukas at magbahagi ng buhay pananampalataya. Ang tunay na fellowship ay hindi basta kwentuhan, kundi pagbabahagi ng kalungkutan, tagumpay, tukso, pagsubok, karanasan, at kagalakan sa Diyos. Make your fellowship fruitful. Mag-initiate kayo ng mga spiritual na mga pag-uusap. Now, the more you fellowship, the more you get to know each other. Paano nyo makikilala ang bawat isa kung hindi kayo nag-uusap? Diba kailangan nag-uusap, nagsasama. Kaya kailangan ito sa fellowship. At ang muli, maging aktibo, ikapat pala, sa pagtulong at paglilingkod. Sa magitan ng fellowship, nalalaman mo kung anong may tutulong mo sa kapatiran at kung paano mo siya mapapaglingkuran. Kaya tingnan nyo, yung mga hindi active sa fellowship, hindi nyo maaasahan niyang tumulong.
Hindi niyo maasahang alalahanin yung kapatid kasi wala siyang time eh. Kaya kahit na yung isang kapatid nagdurusa, wala siyang pakialam. Hindi niya alam. Di ba, minsan ganyan, may sakit na pala yung isang kapatid. Wala man lamang nagte-text sa kanya. Tulad niya, may mga members tayong wala. Sino sa inyo ang kinachat o tinetext yung kapatid, bakit wala siya? Di ba? Alam niyo bakit? Kasi hindi malalim ang ating fellowship sa kanila. May ilan tayong mga members dito na wala ngayon. Yung iba nagpaalam, yung iba walang paalam. Kung bakit sila wala. Ito yung aking paalala sa inyo, kapag kayo hindi a-attend bilang isang covenant member, mahalaga na magpaalam kayo kung nasaan kayo. Para alam ng simbahan. Huwag lang kayo sa akin magpaalam kayo sa church. Ako po hindi ma-attend, katulad yan, sina Brother JB at sina Christian, yan, nagpaalam naman sila na sila ay nasa Tayabas. Yung iba, malimit hindi nakaka-attend kasi nga, meron silang mga ginagawa na hindi nating alam. Ang tanong, inaalam nyo ba, bakit wala si kapatid 2 linggo na? 3 linggo na? Kapag hindi malalim ang fellowship, wala kayong pakialam kahit wala na. Ang nakakagulat pa rin ganito, ay member pala natin yun. Kasi hindi mo alam na member siya kasi wala kang fellowship sa kanya. I-fellowship ninyo, lalo na yung hindi nyo masyadong kilala. Para alamin ninyo kung ano ang kanyang problema, ano kanyang pinagdaraanan, spend time with them. Huwag lang doon sa lagi nyo ng kausap. Maghanap din naman kayo ng ibang kausap. Okay? At manalangin para sa isa't isa. Ang panalangin para sa ibang kapatid ay nagpapalalim ng spiritual na ugnayan at nagbubunga ng biyaya sa kanila at sa iyo. Kaya ito yon. Gusto niyong mas lumalim ang fellowship ninyo sa inyong kapatid, remember them in your prayers. Challenge mo talaga sa inyo mga kapatid, ipanalangin mo name by name, one by one, ang mga member ng church. Kahit hindi yung lahat ng bagay na kanilang hinihingi, kasi minsan, hindi naman natin alam lahat, pero at least ma-mention mo lamang yung pangalan. Hindi generalize. Lahat po ng member ng STRBC, o lahat po ng senior, sino yung mga senior? Lahat po ng youth, sino yung mga youth? Lahat po ng married, sino yung mga married? Alam niyo bang bahay ng lahat ng mga miyembro? Hindi ba? So kahit sa panalangin, maalam niyo man lamang ang kanilang mga desire. So, yan po yung mga practical na hakbang para tayo ay lumago sa pananalangin. At huli, ito na po, before we end, magbunga sa pag-iibanghelyo. Ang tunay na pananampalataya bilang pagsunod kay Kristo ay inaasahan na magbunga sa pagpapalaganap ng ibanghelyo. Ang tunay na pag-iibanghelyo ay nagmumula sa sariling karanasan, sa biyaya at kaligtasan ni Kristo. So kung para makapagbahagi ka ng ibanghelyo, kailangan naranasan mo ito. Ang pagbunga ay hindi lamang dami ng tao na nahihikayat, kundi ang katapatan sa utos ng Panginoon, pagtuturo ng salita at pamumuhay na nakikita ang biyaya ng Diyos. So ang ibig sabihin yung pagbubunga, hindi lamang yung meron ka talagang nadala sa pananampalataya, kundi yung sumusunod ka sa utos. Nag-aanyaya ka, nagbabahagi ka, ang ibig sabihin niyan, nagbubunga ang iyong pag-iibanghelyo kasi meron kang ginagawa. Okay? Ang bunga ng biyaya ng Diyos, sino man ang nagtatagumpay sa ibanghelyo ay dahil sa Espiritu Santo at hindi sa sariling lakas o galing. Ibig sabihin, kapag nagbunga ka, credit to God, not to you. Ang ating tungkulin ay maging matapat sa pagtatanim, masigasig sa pagbabahagi ng mabuting balita, at manalangin para sa bunga. Hindi natin ipinapahayag ang ibanghelyo para sa sariling kapakinabangan, kundi bilang tugon sa biyaya at pagmamahal. Kaya ang paalaala sa ating mga kapatid, ang pagbubunga sa pag-ibanghelyo ay hindi lamang simpleng pagsasalita sa ibang tao patungkol kay Kristo, kundi aktibong pamumuhay at pagbabahagi ng mabuting balita sa pamamagitan ng salita, gawa at halimbawa sa buhay. Ang pagbabahagi ng ibanghelyo ay nagbubunga ng patuloy na espiritual na paglago dahil natututo tayong umasa sa Diyos, magtiwala sa Kanyang salita at maging matatag sa pananampalataya. Tandaan ninyo, ang pananampalataya at pag-iibanghelyo ay magkaugnay. Ang Diyos ang gumagawa sa puso ng tao upang maniwala. Ang ating pagbabahagi ay instrumento ng Kanyang biyaya. Sabi nga ng Romans, paano sila makakarinig kung walang mangangaral? Makakarinig sila kapag may nagbahagi
sa kanila. So anong tatandaan natin? Ang tunay na bunga ng pag-iibanghelyo ay nakikita hindi lamang sa dami ng nakikilala kay Kristo, kundi sa patuloy na espiritual na paglago at pagbabago ng buhay ng naglilingkod at sa komunidad. Ang ibig sabihin, huwag niyong tingnan yung bunga ng ibanghelyo doon lamang sa may naakay tayo. Yung bunga ng ibanghelyo sa buhay mo, kung paano ka lumago at kung paano ka natutong magtiwala kay Kristo. Pero sa pag-aakay ng kaluluwa, 5 praktikal na bagay. Una, mag-aral at magsanay kung paano makakapag-ibanghelyo. Bago kayo mag-ibanghelyo, alamin niyo muna yung mga talata at paano ito ipapaliwanag. Pangalawa, simulang ibahagi ang ibanghelyo araw-araw sa pamilya, kaibigan, katrabaho, kapitbahay. Maging regular ang pananalangin para sa pag-ibanghelyo. Pag-pray mo na ikaw ay maging daluyan ng pagpapala ng ibanghelyo sa mga kapatid sa pananampalataya, sa mga taong wala pa kay Kristo. At umasa sa Diyos para sa bunga ng pag-ibanghelyo. Sabi ng 1 Corinthians 3:6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. At 5, makilahok sa pag-ibanghelyo ng iglesia at sa misyon. Maging aktibo sa mga Bible studies, sa pag-iimbita ng mga bisita, sa mga evangelistic program, at sa pagsuporta sa misyon. So yan ang mga practical na hakbang para kayo lumago sa pag-iibanghelyo. So bilang konklusyon, kapag ang mga paraan ng biyaya ay aktibo sa iyong buhay, makikita mo ang kahanga-hangang bunga. Spiritual na paglago, pagkahinog sa pananampalataya, kabanalan, kagalakan, at pagiging katulad ni Kristo. Kaya mga kapatid, magiging mabunga, magiging epektibo ang pagharap natin sa bagong taon kung ang mga kaisipang ito ay ating pong ilalagay sa ating puso at sa ating buhay. Manalangin muna tayo mga kapatid bago tayo magkaroon ng question and answer kung meron man kayong mga tanong. Panginoon, maraming salamat sa inyong biyaya na kami ay nagkaroon ng ganitong pag-aaral, nawa ito'y humamon sa amin na maging totoo ito sa taong 2026. Natulungan niyo kaming alalahanin ng lahat ng iyong kabutihan, pagsisihan, magagawa naming kasalanan, magbago ng aming mga pangako, magplano ng espiritual ng paglago, at magbunga sa aming pag-ibanghelyo. Nawa ang mga bagay na ito, Panginoon, ay maging paalaala sa taong ito. Sa pangalan po ni Jesus. Is there any